Patindi na nga ng patindi ang kompetisyon sa mundo ng motor ngayon. Kaya naman ngayong araw naisipan ko na pagtabihin ang dalawa sa mainit na pangalan ngayon sa mundo ng 150cc category, ang bagong-bago at mainit-init pa na SYM Jet X 150 at syempre ang isa ngayon na umuusbong na rising star na dumadami na rin ng user, Honda PCX 160. Alin nga ba sa kanilang dalawa ang mas sulit para sa inyong pera? Tignan natin ngayong araw. Tara! Magsimula tayo sa looks ng dalawang motorsiklo na ito, netizens. Wala muna akong babanggitin ng specs and features. Bumase lang muna tayo sa looks and physical attributes nila. So pagdating sa windshield, parehas naman silang merong mahabang windshield at malapad. Dito lang sa Jet X 150 is medyo marami siyang curves and meron din siyang extra fairings dito na I think nakaka-add din ng protection just in case lang na mabangga ang motorsiklo na ito. On the other hand, mas smooth naman yung pagkaka-mount nitong kay Honda PCX 160 kasi parang nakalapat na siya dun sa mismong body nung motorsiklo. And then meron lang din tayo ditong minimalist na decals na nakalagay is HSTC, which is pag-uusapan natin mamaya. And then for the badge, meron tayo ditong Honda sticker and SYM sticker naman dito. So very minimalist lang both yung kanilang windshields and also useful para sa mahabang biyahe para di tayo ganon kabugbog sa hangin, lalong-lalo na sa high speed. Pagdating naman sa headlight, netizens, dito parang medyo nagmukhang mas malapad si PCX 160 kasi mas madami yung glass materials niya, yung mga babasagin, ayan o, mga salamin sa unahang bahagi. Sa kabilang banda, dito naman sa SYM Jet X 150, turn signals lang yung ating pinamakikitang salamin dito sa itaas na part. Yung kanyang headlight is medyo maliit na lang dito. Unlike kay PCX, parang tuloy-tuloy. For the elegance, depende na lang talaga sa titingin. Pero for me, pagdating sa night time, mas trip ko yung mga lights ni PCX dahil mas madami kang makikitang lightings. On daytime naman, ma-appreciate mo naman itong si Jet X 150 dun sa ganda ng kanyang fairings part na malapad din. And then pagdating sa mukha, itong isang to is medyo sharp looking. Unlike kay PCX na medyo bilugan, parehas naman sila naka-split LED na ilaw. So kung mapapansin nyo, wala ka na makikita halos na bulbs both sa scooters na ito. So may konting added accent lang dito na parang carbon-like material si Jet X 150. Si PCX parang medyo mas elegante tingnan. Minimalist lang. Sa fender, ganun din. Merong body color na parang patilya dito si Jet X 150 habang si PCX is plain and simple lang. At nakalamang ng konti si Jet X dito dahil meron siyang reflectors na dalawa, both sides. Nakaka-add din siya ng konting visibility sa gabi, no? Pagdating naman sa mga mags, netizens, ang size na itong sa Jet X is 14, 100 by 90 by 14. Ganun din naman yung mags ni PCX is 14 din. Sa tire size naman, meron tayo ditong 110 by 70 by 14. So medyo may konting kalaparan yung kay Jet X 150 compared kay PCX. Sa likuran, 13 inches yung wheels neto ni PCX, 130 by 70 by 13, 110 by 80 by 14 naman si Jet X. Ito yung medyo nakita ng iba, no, na parang naka-magnetic speedometer type na itong si PCX 160 habang naka-conventional na cable type pa yung kay Jet X 150. Parehas din silang naka-dual pot caliper para sa kanilang front brakes, disc brake parehas, and parehas din naka-telescopic fork suspension yung dalawa. Pagdating sa laro ng suspension, since na test drive ko na sila parehas, for me, made sila for touring. Kaya ako rin sila naisip pagtambalin kasi more on the touring side yung hinahatid nila na driving experience. May pagka-smooth yung mga bumpy roads kapag ka nasa slow speed hanggang mid speed tayo. Nagkakatalo na lang syempre kapag naka-high speed. Mas maganda kasi yung stiff na suspension doon. Pagdating naman dito sa medyo pisngi na nila, dito sa mukha, may konting added extra fairing si Jet X 150. Parang gunpowder metallic doon na fairings. And si PCX is steel body color pa din. On the side profile naman, netizens, may somehow similarities talaga tong dalawang motorsiklo na ito. Pagdating sa mga shapes and lines niya, napansin ko mas bilugan ng konti itong si PCX. Almost same yung kanilang curve dito sa part na to. Si PCX medyo may kalaparan. So yung hahatid niya is elegance, habang more on the sporty side naman yung hatid ni Jet X 150. Tapos nakakatuwa din kasi parehas din namang mahaba yung footboard sa magkabilang motorsiklo na ito. And on my experience, pagdating sa cruising style, medyo mas malapad ng konti itong si PCX. Medyo mas makipot naman ng konti si Jet X. Pero halos hindi mo rin mapapansin difference
difference kapag nakasakay ka na. And ito pa isa sa the same sa kanila, yung kanilang fairings dito. On the white variant ng PCX, for me, mas seamless yung pinaka-tapakan ng pillion ride kasi parang part siya ng whole assembly. Meron lang tayo dito parang silver-like material, tapos pag binaba mo, tapakan pala ng angkas. Habang kay JetX 150 naman is naka-body color yung kanyang pinaka-footrest for your pillion ride. So, parang siyang fairings na fairings lang talaga. So, mas seamless yung pagkakalagay dito. On the side stand, parehas naman silang mahaba yung side stand. FYI lang din. Yung sa NMAX kasi medyo maikli yung kanyang side stand. So, may tendency ito na parang tumumba. So, both ng motorcycle na ito is maganda yung side stand nila. Now, dito medyo nagkakatalo Nedises kasi 107mm lang yung ground clearance ni JetX habang 137 naman itong kay PCX. Actually, siguro yun yung minimum ground clearance kasi pagka may humps, may tendency ako na sumaya dun eh. I don't know if dun yun sa part nung banda ang center stand. Pero halos pag tinignan mo kasi siya sa personal, same height lang naman sila eh. Pero siguro dun sa may center stand, dun siguro nila nakuha yung 107mm. So isipin mo, medyo maikli yun. Kasi ang standard ng isang ground clearance ng kahit anong sasakyan is 135mm. So ito is 137 above average. Kung 107 yun, medyo mababa. Diba? Anong palagay nyo? Comment nyo nga si baba. And then, pagdating naman sa kanilang emblem, both have emblems na 3D or ayan, nakaangat na nga, naka-emboss na yung emblem nila. Dito sa PCX, since ABS version tong aking unit dito, medyo rose gold yung kulay niya. Habang si JetX naman is kulay silver, tas yung X niya is medyo may mga konting angle na nagmumukha siyang black or dark. So, okay din yung isang yan. Pero minimalist sila parehas, walang mga bold decals, so nakakapagbigay ito ng premium looks. Pagdating naman sa suspension sa likuran, Nedisense, parehas naman silang naka-dual shocks. Tapos, yung panggilid nila, mas malaki yung airbox nito ni PCX. Pagdating naman sa crankcase, mas malaki naman yung kay JetX. And then, ang maganda, parehas din po silang may built-in na tire hugger. Doon napansin ko lang is, medyo mas mahaba lang itong kay JetX. And also, one thing worth mentioning when it comes to quality, kapag ka piniga mo yung kanilang mga plastic fairings, ay somehow notice na mas malleable yung kay Honda PCX 160 compared kay JetX 150. So, when it comes to the seat, parehas din po silang naka two-toned, dual color lang itong kay PCX kasi meron siyang parang dark gray material sa gitna at saka medyo bandang pillion ride. On the other hand, naka dual stitch din naman tayo dito. So, medyo premium itong ganito eh para mas ma-separate yung driver sa angkas. Ito kasing kay PCX, yung pinaka-separation niya is yung curve na ng upuan. When it comes naman sa material, mas leather material itong tingin ko dito kay JetX and mas medyo malambot siya compared kay PCX. Mas malapad din. Pagdating naman sa medyo di katangkaran na driver, mas bubuka ka kasi dito kay JetX. So, kung buka ka na dito kay PCX, mas bubuka ka pa dito. So, mas nakaka-tiptoe factor yon sa mga driver, no? And then, sa grab bar naman for your pillion ride, si PCX is super neat looking lang siya. Wala siyang grab bar talaga na bakal. Part ng body fairings niya, yung pinakakapitan ng angkas. Itong isa, meron siyang very chunky looking, sturdy looks na grab bar for your pillion ride. So, gusto mo ng minimalist looks lang, ito. Kung gusto mo naman na medyo may konting effort na grab bar, go for the JetX. And then, dun naman sa right side, parehas naman silang liquid cooled. So, parehas silang may radiator on the right side. Medyo bago sa paningin ko tong kay JetX. And then, of course, ito kasi pare-parehas na to sa bloodline ng mga Honda na mga 160. Itong radiator. But it's also good looking. So, para sa akin, mas premium tingnan yung radiator nito. On the heat guard naman, itong sa JetX ay merong konting material na parang metallic gunpowder. Habang yung heat guard naman ni Honda is pure plastic parts. Though nakalamang si Honda dahil meron siyang aluminum end cap. On the other hand, parang bare naman itong dulo ng exhaust ni JetX 150. When it comes naman sa handlebar, Nedisense, makikita natin na mas glossy look or mayroong mga stainless feels itong kay PCX 160. Habang gunpowder metallic naman yung pinaka naked handlebar neto ni JetX 150. Kung makikita nyo, for me, in terms of looks, mas elegant looking itong kay PCX 160 habang mas rugged look naman yung kay JetX 150. And then, of course, parehas din silang naka-digital na speedometer. Parehas din silang merong, I think, dark blue na background kahit itong kay JetX and then white fonts. Mas deep lang yung pagka-blue na itong kay JetX kaya parang mas buhay yung kanya details para sa digital panel gauge. Habang kay PCX 160 naman, nakikita natin yung standard ng Honda when it comes to digital meter panels. Now, pagdating naman sa mga turn signals, parehas silang may hazard button, hazard switch. So, pansin ko lang, itong kay Honda is tahimik habang may tunog naman itong kay JetX 150. Though, ito, nagmukhang modern na siya. Ito naman is yung traditional na turn signals. Kung makikita nyo yung turn signals si PCX, mas visible siya. Meron din silang brand logos dun sa kanilang panel gauge. Ang pinagkaiba lang yung kay PCX, parang mas meron space para dun sa brand logo niya
niya, which is ayun yung parang kulay blue. Kinalamang naman ni JetX is yung RPM indicator. Kung titingin naman tayo sa speedometer, mas malaki naman yung speedometer ni PCX 160. And then parehas din silang medyo may konting space dito. Medyo may pagka-flat surface lang itong kay JetX, pero nothing to worry about kasi meron naman yung mga drains dito, so hindi maiipon yung tubig dyan. They also have two buttons. You have the mode and the set. On the buttons naman, pagdating sa mga plastic parts, mas malalaki yung plastic parts ni PCX 160. This one is on the regular side of plastic. Also, one thing worth to mention is kapag in-start na natin yung dalawang motor, si PCX ay meron na siyang ACG or alternating current generator. Yun. Halos walang tunog. Habang wala pang ACG itong si JetX, so kapag in-start ko siya, medyo may tunog pa. Ang pinakaiba lang, may kill switch kay JetX. And also, may passing light po itong si... Oh, ikaw nga, JetX, may passing light ka. And then, pares din po sila, may seamless na mga bulsa. Itong kay JetX is dito, yung kanyang bukasan. Habang kay PCX is mas malaki na fairing. So, pares silang seamless. So, kudos sa dalawang motorsiklo na ito. Pares din po silang may charging port. Okay, check natin. iPhone 14 Pro Max fully paid. Kasya din. So, parehas pong kasya sa dalawang motor na to. Sa side mirrors naman, parehas din silang medyo malapad, medyo makapal yung kanilang side mirrors. Parehas din po silang keyless, of course. Pagdating sa overall dimensions, sa length, si JetX ay 2,000 mm, habang 1,936 naman si PCX. Pagdating naman sa width, 742 si PCX, habang 760 naman si JetX. Pagdating naman sa height, merong 1,115 mm si JetX at meron namang 1,108 mm si PCX. Pagdating naman sa kanyang fuel tank na deses, kung mapapansin nyo, itong si PCX 160 ay naandito yung kanyang fuel tank. Ayan. So, meron po siyang 8 liters na fuel tank capacity. Habang si JetX naman po, kung mapapansin ninyo, naandito pa ang kanyang fuel tank. Meron naman po itong 7.5 liters na fuel tank capacity. And pagdating sa fuel consumption, parehas naman po silang naglalaro sa around 45 kilometers per liter. Si PCX, of course, mas convenient ito kapag nagpapagas tayo. Sabi nung iba, mas trip nila yung center of gravity kasi nandito sa unahan. Habang ako naman, based on my experience, dahil sanay tayo sa mga Mio, gusto ko rin naman yung nandito yung bigat. Let's talk about the seat since nabuksan ko na rin yung seat. Okay, itong isa is nag-i-stay yung seat niya habang nalalaglag naman yung kay JetX. Pero parehas silang pwedeng i-open all the way there. Parehas din silang may helmet hooks. So pagdating sa seat storage niya, this is makikita nyo, mas madami kayong pwedeng mailagay kay PCX 160 sa kadahilanan na nandun na nga yung gas tank niya sa unahang bahagi. On the other hand, parehas namang hindi kasyang full face helmet sa kanilang dalawa, but half face helmet will do. To be exact, 30 liters yung kanyang seat storage. Pagdating sa taillight netizens, kung makikita nyo, kay PCX 160 is a whole assembly siya dito and all LED na rin po yung kanyang mga ilaw. It is also elegant looking. On the other hand, kakaiba naman itong kay JetX 150 kasi yun nga, sinabi ko para siyang may crystal look dito sa kanyang taillight. So, mas sportier look naman siya. And makikita nyo, meron ding mga sharp curves dito na nakakapag-add character sa motorsiklo. But if you're someone na gusto ng simple or minimalist lang, go for the PCX naman. May Honda stickers si PCX dito. For the plate light, present ito kay JetX. Wala ito kay PCX. Medyo hagip na nung pinaka-tail light full assembly niya yung ilaw para sa plaka. So, medyo nakalamang ito ng konti. Parehas naman silang may reflectors dito, added visibility sa gabi. Pagdating naman sa makina netizens, itong si JetX 150 ay obviously 150 habang ito namang si PCX, to be exact, 156.9cc or 157cc. So, mas lamang ito ng konti sa displacement. Pero parehas naman silang naka-single cylinder, 4-stroke, single overhead cam. 4 valves, of course, naka-liquid cooled engine. So parehas po itong mabisa sa mahabang biyahe. One thing to mention, nilagay din of course ni SYM sa kanilang specs na naka-Euro 4. Clean power na sila. Sa bore and stroke naman, si PCX ay merong 60 by 55.5 mm and si SYM is merong 57.4 by 57.8 mm. PGM FI na rin po itong si Honda PCX and naka-EFI naman po itong si JetX 150. Ngayon, kaya halos pares lang sila ng fuel consumption kasi itong si Honda ay lamang ng displacement habang mas mabigat naman po itong si JetX. Pagdating sa weight, 131 kilograms lang po itong si Honda PCX habang 140 kilograms naman po itong si JetX 150. Pwedeng factor din ito pagdating sa high speed dahil mas stable yung mabigat na motor pagdating sa high speed. On the other hand, pagdating sa traffic situation, mas pasasalamatan mo naman of course yung mas magaan na motorsiklo. Pagdating naman sa compression ratio,
dito, si PCX ay merong 12:1 na compression ratio habang 11:1 naman itong si JetX 150. Now, ito na yung nagkakatalo. Syempre, gusto nila ng numbers pagdating sa power output. Ang maximum power ni PCX 160 is 15.8 HP at 8,000 RPM habang 12.3 HP at 8,000 RPM naman itong si JetX 150. So, meron silang difference of around 3.5 HP. Sa maximum torque naman, itong si PCX ay merong 14.7 Nm at 6,500 RPM. Si JetX, 12 Nm at 6,000 RPM. So, medyo mas lamang pa rin po pagdating naman sa torque output ng around 2.7 Nm itong si PCX 160. Sa braking system, naka-disc brake din po sila pareha sa likurang bahagi. Ang pinagkaiba lang, merong ABS version itong si PCX 160 habang CBS version lang ang meron si JetX. Meron ding CBS version, of course, si PCX. So, pag sinabing CBS, sa Honda, ang tawag nila dyan is combi brake system, pero ang meaning nun is combined brake system na pag piniga mo yung kaliwang brake lever, may sumasamang konting kanan. So, mangyayari, 70% yun na-engage sa rear and then 30% sa front. Very good ito for beginners. One thing worth mentioning pa na special feature ni Honda PCX 160 is yung kanyang HSTC or Honda Selectable Torque Control na nagsisilbi din siyang traction control system na kung medyo madulas tayo ng konti sa kalsada, let's say medyo bankingan at nadulas ng konti yung inyong rear wheel, papabagalin niya yon para mag-synchronize sa unahan and maiwasan natin or ma-prevent natin yung tuluyan na pagkadulas. Pares din po silang may kill switch sa kanilang side stand. So kapag sinide stand mo, mamamatay yung makina at di mo silang mapapastart. Pakinggan natin ng busina. Okay, busina ni JetX 150. Busina naman ni Honda PCX 160. So, kung mapapansin nyo, parehas sa mga okay yung stock na busina nila. Pero for me, papalitan ko yan ng G-Star Horn para mas malakas. So, ito ay 900 pesos lang available sa aming Shopee, Nedishop. Nalagay ko na yung link dyan sa description box. Pagdating pala sa headlight Nedises, parehas naman sila naka-split LED. Parehas din silang maliwanag sa gabi. Kung medyo malabo mata mo, I highly recommend pakabitan mo ng mini driving light. So, meron din tayong mini driving light by G-Star Horn. 1,000 pesos lang. Lalagay ko rin yung Shopee link dyan sa description box. Si PCX 160 may mga color variant na gray, black, and white. Habang ito namang si JetX 150 ay merong mga color variants na blue, gray, white, and ito nga, yung red, yung re-review natin. Pagdating naman sa presyo, ito yung isa sa mga iti-take for consideration natin, of course. Merong presyo na 133,900 pesos ang CBS version ni Honda PCX 160, habang if you will go to the top of the line variant ng PCX, ito naman yung nagkakahalaga ng 151,900 pesos. 135,800 naman ang SRP netong SYM JetX 150. So, para sa inyo, Netizens, alin sa dalawa ang mas sulit bilhin at mas bang for the buck? I-comment nyo naman sa ibaba. Nagustuhan nyo ba ang vlog na to? Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang ibang mga motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.